Grabe itong mga nangyayari ngayong araw mga ka-Duterte sulid. Bago natin umpisahan, isang pagbati sa inyong lahat. Magandang araw po mga ka-Duterte sulid, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam naman natin itong mga nangyayari ngayon, mga balita at napakainit. Senator Marcoleta at saka ito si Congressman Mike Defensor mga ka-Duterte. Grabe mga idol 'no. Napakaano talaga. Kung sino pa 'tong may tapang, may malasakit sa bayan, itong mga nangyayaring kurakot at itong mga korap na namumuno sa atin at sila pa itong may kaso ngayon, 'di ba? At alam natin mismo na itong napakainit na isyung corruption kasi alam kagaya ni Senator Marcoleta. Alam natin lahat na si Senator Marcoleta isa sa mga naninindigan na buksan itong Blue Ribbon Committee, itong mga nangyayaring flood control issue, mga anomalya, 'di ba? Siya at saka ito si Senate President na si Cayetano, 'di ba sila 'to na nagpu-push diyan. Samantala, ito naman si Mike Defensor, kung Defensor ay naninindigan 'to kasama itong mga 18 Marines, mga idol. Oh, ganito ang nangyari ngayon. Kung sino talaga itong may kumbaga walang alintana, walang takot na ibulgar itong mga nangyayaring korapsyon sa ating bansa, sa Pilipinas, ay naku mga idol, kagaya ng mga Duterte, Bato, Robin Padilla, sino pa ba diyan? Baka na naman sa sunod si Bongo, 'di ba? Yes, Marcoleta. Oh, sila 'tong may mga kaso ngayon. Nakakapanghinayang 'no, na anong tawag nito? Parang nakaka-disappoint sa mga ganitong mga sitwasyon na may taong mga politiko na handang ipaglaban yung mga karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino, itong mga nangyayaring korapsyon. Tapos ganito ang mga nangyari, sila pa itong may kaso ngayon. Kasi alam naman natin 'tong mga ka-Duterte sulid na itong nangyayaring korapsyon natin ngayon, lalong-lalo na ito si Marcoleta kasi alam natin 'to, may impeachment trial dito si Inday Sara mga idol, 'di ba? Yan ay parang ano ba, kung sino itong nagbubulgar, sila pa 'tong magkakaroon ng problema. Kaya nakakatakot din minsan sa side nila, Isipin mo naman, oh, Inday Sara, 'di ba? Ito, nakailang impeachment file na 'yan si Inday sa kanila ngayon. Ngayon nakalusot. Kasi ngayong araw na 'to, napakainit itong mga issue diyan sa Senado. Tapos nagkaroon pa ng ganitong problema kay Marcoleta at kay Defensor. Plus si Inday Sara pa ang ano nila. Lahat na lang, lahat talaga gagawa sila ng paraan na 'wag lang makaupo at makabalik ang Duterte. Alam naman natin 'to, itong Mike Defensor na 'to at si Kong at saka ito si Senator Marcoleta ay malapit ito sa mga Duterte. Alam natin mismo ang mga Duterte ay galit sa korap na tao, galit sa droga, galit sa mga krimen. Kaya ang Duterte, kaya ewan ko na lang kung bakit takot na takot silang bumalik ang Duterte, lalong-lalo na si Inday Sara, mga idol, mga ka-Duterte. Ito, pag-usapan natin itong nangyari ngayon patungkol dito sa loob ng Senado. Kasi alam natin itong araw ay may konting nagkakaanuhan sila ng batuhan sila ng mga debate nila sa loob ng Senado patungkol ito kay Jinky Luistro at saka itong lead defense team na si Sheila Singson. Kasi ngayong araw ay pinakita, ang tawag dito, itong prosecution pala. Alam naman natin itong taga-house, itong taga-kamara, masyado na silang excited. Kumbaga handang-handa na raw sila sa kanilang mga sapat na tawag dito, ebidensya, itong mga testigo na gusto na nilang kumbaga ito raw yung magpapatunay
na itong lahat ng aligasyon nila ay totoo kaya dapat daw i-impeach si Inday Sara. 'Yun ang gustong mangyari ng prosecution. 'Yun naman talagang target nila, i-impeach si Inday, 'di ba? Ngayon, sa side naman ng kay defense team ni Inday Sara, kaya nagkakaanuhan sila kanina ni Jinky, ang gusto mangyari ng defense team, 'yan ba ay lehitimo? Kumbaga, ano ba 'yan, totoo ba 'yan? Kasi may due process tayo, dadaan muna tayo sa due process, ano ba 'yan? Hindi puwedeng basta-basta. Hindi porket ganito, ganyan, ganyan, parang ang nangyayari kasi pamumulitika. Hindi puwedeng gamitin 'yan dito, parang gamitin niyo ang pagiging impeachment sa pamumulitika niyo, parang gano'n. 'Yun ang gustong iparating ng defense team ni Inday Sara kanina, mga idol. 'Yun talaga. Ngayon, panoorin natin 'tong salaysay ni Sheila Simpson, itong kanyang sinasabi kanina para at least maliwanagan natin kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. Tara panoorin natin, mga ka-Duterte. Kung manonood kayo, tandaan niyo lagi dito sa SMNI, 'yan wala ng iba, totoo at serbisyo, tunay, okey? Huwag na kayo manood sa iba, dito kayo sa SMNI. Wala ng iba, mga ka-Duterte, kaya dito SMNI talaga. 'Yan, kuha ito ng SMNI defense team ni Inday Sara na si Sheila Sison. They want to impeach the Vice President who was voted by 32 million votes, mga ka-Duterte, ng taong bayan ng mga Pilipino. Oh, 'yan, panoorin natin 'tong kanyang sinasabi. Tara, let's go! Malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Correct, mga idol. Pause lang natin. Oh, mag-comment tayo dito, mag-react tayo. Totoo 'yan na binoto talaga natin si Inday Sara, mga ka-Duterte. 32 million votes si Inday, mga idol. 'Yan, nandiyan si Inday, oh, 'yan, oh. Oh, Inday Sara Duterte. Kahit anong gawin niyo kay Inday Sara, mga ka-Duterte, itong mga anti-Duterte, wala na kayong magagawa. Mas the more lumalakas si Inday Sara, kita niyo naman si Inday, tingnan niyo yung OBP, anong pinaggagawa ng OBP ngayon. 'Di ba tulong ng tulong? O lalo na itong huling nangyari dito sa may bandang Davao Occidental, itong Sarangani, Gensan, tulong pa rin. Napakaganda ng programa ng itong OBP, lalong-lalo na itong mga satellite nila. Kasi sila ang unang laging nandiyan na nakakaresponde. Tapos i-impeach nila. Wala namang ibang pakay ang taga-host, i-impeach lang talaga. Huwag nating pahabaan yung kwento. Ang pakay talaga nila diyan, si Inday Sara, ay tanggalin sa pwesto at i-impeach. Kasi once ma-impeach si Inday Sara, kahit barangay tanod, barangay kapitan, o ano pa, mayor pa diyan sa Davao, hindi na siya pwede. Papayag ba tayo? Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Hindi, di ba? Sasayangin ba natin 'to si Inday? Ito, Inday Sara? Sasayangin ba natin 'to? Itong Duterte na 'yan? Ha? Oh, tinuturo pa ako, oh, di ba? Huwag natin sayangin ang Duterte. Alas natin 'to, mga ka-Duterte. Sila lang ang nagparamdam sa atin at nagmalasakit sa bayan, di ba? Ang pamilya Duterte. Huwag nating hayaan at huwag nating hayaan na matanggal sa puwesto si Inday. Sayang, huling pagkakataon natin 'to ngayon. 'Pag once matanggal si Inday, naku po, iba pa rin si Inday kahit sabihin natin nandiyan si Basti, si Pulong, iba si Inday. Iba si Inday Sara. Kaya mas maigi talaga si Inday ang maging presidente natin para tuloy-tuloy ang progreso. At may takot, mas nakakatakot si Inday. Kailangan natin lang leader na ganito, na talagang 'pag may pasaway kahit sheriff ka pa, humanda ka. Oh, gano'n, 'di ba? Kaya binoto 'yan sila, eh. Kaya nga mga Duterte sa Davao ay talagang minamahal. Gano'n 'yun, kasi may makikita nila yung pagiging leader na may paninindigan. Hindi porket sa mga mayayaman ka lang. Lalong-lalo na sa mga masang Pilipino, 'di ba?
ito yung leader na kailangan natin, Duterte. Oh, tuloy pa natin si Sheila. Anong sinasabi niya kanina? Opening remarks for the respondent. Counsel for respondent has 15 minutes, and we will give you the same latitude we gave counsel for the prosecution for an additional 3 minutes, should you so need it. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. Your Honors, fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this Court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the parties' evidence, and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this Court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people, more than the number of votes cast for the sitting President, and much greater than any of the votes secured by each of the Post members ko of lang the mga ka-Duterte Pansin niyo ba si Sheila kung magsalita? Ang sarap pakinggan, no? Parang binoto natin itong tao na to, almost 32 million votes na pinili ng taong bayan. Na may malasakit. Talagang ganon. At gusto ng bayan. Hindi yung parang boto-boto lang. Di ba? Masarap pakinggan. Kaya bilib ako dito sa ano na to. Itong babae na to Sheila Season. Talagang makikita mo yung pagiging ano niya, eager na sabihin nating ano mga ka-Duterte. Sabihin nating hindi siya abogada ni Inday Sara. Tingin ko talagang puso to may puso. Mararamdaman mo eh. Meron kasing abogado lang na parang nagtatrabaho lang. Kasi bayad ka. Iba pa rin yung parang ramdam mo rin yung trabaho mo na ang ipaglalaban mo ay ang bayan, hindi lang si Inday Sara, mga idol. Kasi ang labanan dito, hindi lang naman ang pinaglalaban mo si Inday. Bayan na rin. Tingnan mo si Sheila Singson, itong ginagawa niya ngayon. Sisikat to. Kasi nanindigan siya. Hindi lang sa pangalan ni Inday Sara ang pinaglalaban niya, kundi ang katotohanan. Di ba? Yun talaga. Ganun dapat. Yung nagtrabaho ka, hindi lang sa... Kasi ang hirap pag abogado eh. Kahit alam mong mali, itatama mo. Yun ang mahirap sa abogado ha. Kaso dito sa case niya, andito tayo sa tama. Di baling batikusin tayo si Inday. Lang tanggap ng tanggap lang, di ba? Ganun talaga. Pag bida ka, talagang nasa huli ang halakhak. Ganun lang yun. Sige, tuloy pa natin. Mahaba to mga ka-Duterte. Medyo malalim kasi mga abogada. Alam naman, tuloy natin. House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Malinaw na malinaw ang kanyang sinabi. Yang ginagawa nila dyan, itong mga kamara dyan, malinaw na malinaw kung ano talaga ang pakay nila. Na gusto nilang patalsikin si Inday. Yun talagang totoo. At kaya nga nagkakaroon sila ng problema ni Jinky kanina eh. Yan sinasabi niya ngayon. Yan ay parang pamumulitika. On the spot mga idol, direct na yung sinabi niya. Ulitin natin ha.
Ulitin natin. Pakinggan niyo mabuti. Ulitin natin, ha? Yan. Justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, Sumobra yata ako, but also the of our nation's history, ordinary Filipino people. More than the number of votes cast for the sitting president, and much greater than any of the votes secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, O, yan, ang yan. malinaw Dito, pakinggan niyo mabuti, ha? Sa makatuwid. na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Klarong-klaro, di ba? Oh, yung sinabi niyo, klarong-klaro. Malinaw na malinaw. Sa likod nito ay ang bunga ng gusto talaga nila tanggalin si Inday. Oh, sa pwesto. Oh, yun lang ang gusto talaga nila dyan. Kumbaga, ang pinaka-direct talaga dyan ay pamumulitika ito, mga idol. Pamumulitika, surbol. Wala nang iba. Wala nang iba. Isipin mo nga mga idol, ha? Bakit ko nasabing pamumulitika? Bakit itong mga flood control issue? Samantalang kay Inday, kakulangot lang yan, Inday. Ang usapin doon, billion-billion, trillion-trillion ang mga budget natin na nawawala. PhilHealth pa lang, ilang billion yun? 60 billion ba yun? 69. Oh. Samantalang itong aligasyon nila sinasabi kay Inday Sara, 125 confidential fund. Allegation, ha? Tapos, inaudit ng COA, okay. Tapos, di ba, may lumabas pa ngayon na si Inday, ay, itong COA, parang nasa ano pa sila. We'll see. Kita nyo mga idol. Ayaw lang sabihin ni Season na ito ay pamumulitika lang. Itong ginagawa nyo, hindi to gusto nyong parang tanggalin lang siya dahil may kasalanan. Hindi ganun. Yan ang gusto niyang iparating itong abogada ng defense team ni Inday Sara. Obvious, yun ang gusto niya iparating. Sa likod nito ay gusto lang nila tanggalin si Inday. Ganun lang yun. Kahit binoto ng 32 million votes. Di ba? Nakakahiya yun para sa ating bansa. Itong mga taong bayan kasi ngayon, tahimik lang tayo. Di ba ngayon? Hindi pa tayo masyadong na ano eh. Kasi parang ang kakapal pa ng mga mukha nila. Kahit obvious na obvious at lantaran na talaga itong mga nangyayari, wala lang, deadma lang. Kaya nakakainis. Oh, di ba? Hindi pa to mga ka-Duterte, itong sinasabi ni Singson ngayon. Kasi nagsalita rin si Attorney Jokno. Kilala niyo si Jokno, di ba? Taga-house din yun. Nagsalita siya ngayon. Ito kasi kay mahaba-haba itong mga ka-Duterte. Nagsalita rin si Jokno patungkol kasi matindi itong abogada ni Inday mga ka-Duterte. Matalino. Kaya hirap na hirap ang taga-prosecution kung paano nila lusutan itong mga paano nila simulan, paano sila makaisa, parang ganun ba? Kasi ang labanan dyan mga idol, hindi lang porket abogado ka. Dapat marunong ka sa lahat ng kalakaran dyan. Kasi lahat yan, abogado. May mga due process yan mga idol. Kahit sabihin mong may ebidensya ka, madaling sabihin may ebidensya ka. Itong nangyayari kay Inday Sarang confidential, madali. Kayang sagutin nila yan. Sinagot na nga ni Inday Sara at pinuntahan pa sila doon sa house, di ba? Tinuruan pa sila ni Inday. Maghanap lang talaga silang maipupukol kay Inday Sara ngayon. Ngayon mga ka-Duterte, kasi mahaba itong sinasabi ni Sheila Season, huwag nating tapusin doon. Puntahan natin si Jokno kung ano yung sinasabi niya kanina patungkol dito kay Sheila Season. Hindi talaga siya makaisa. Mga idol, tara,
Yan, kuha pa rin 'to ng SMNI kanina kaya tandaan niyo lagi, SMNI lang, wala ng iba. Dito kayo manunood, totoong serbisyo lamang. O tuloy natin, Jokno, pasok! Just noticed that Your Honor had already directed the counsel for the defense not to propound questions to the prosecution. This is already the second time that she's doing that. She appears to be assuming or arrogating the powers of the court, because as I understand the rules, it's only the court that can propound questions to the counsels. Your Honor, may I comment? The lady may comment. I Counsel take for respondent may exception to comment. that. Yes, Your Honor. I take exception to that manifestation of the good counsel. In fact, the record would show, and if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer, Your Honor. First, Narinig niyo yung sinasabi niya, mga ka-Duterte? Kasi raw, panay tanong daw 'to sa mga taga-prosecution ito si ano, hindi yata na-gets agad ni Jokno, eh. Ang tinutukoy, ang ina-address kasi ni Sheila Sison, dapat kayong taga-prosecution, kung meron kayong mga sinasabi, parang gano'n, idirekta nyo doon sa presiding officer. Ito si Cheese. Si Cheese ang presiding officer diyan, eh. Doon kayo idirekta yung anong gusto nyo. 'Wag daw sa mga kapwa abogado. Oh, 'di ba? Kita mo parang ang tinutukoy niya si Sheila ang ulitin natin si Jokno kanina. 'Di ba? I have just noticed that Your Honor had 'Di ba ang tinutukoy niya si Sheila? Oh, tingnan mo. already directed the counsel for the defense not to propound questions to the prosecution. Oh, 'di ba? Kaya ang sabi dito sa caption ng SMNI, prosecution, inireklamo ang depensa pero tila napahiya. Oh, ang ibig kasi sabihin kasi, hindi niya mahirap 'tong mga ka-Duterte. Akala niyo madali lang itong ginagawa nila? Napakahirap. Kung hindi ka abogado, kung hindi mo alam ang mga sistema diyan sa loob ng court, 'wag kang basta-basta sasabat talaga diyan. Mapapahiya ka. Kagaya niyan, ito kay Jokno. Ulitin natin, tuloy natin ha. Pakinggan natin mabuti kung anong sinasabi ni Jokno at saka ni Sheila. Kasi talagang mababara sila ni Sheila. Ito si defense team ni Inday Sara. Kasi 'di ba? Alam niya yung batas, eh. Alam niya paano yung proseso, eh. Hindi ka puwede, bakit sa akin ka nagsasabi? Tuloy natin. Pakinggan natin mabuti. This is already the second time that she's doing that. She appears to be assuming or arrogating the powers of the court, because as I understand Assuming, arrogating. Tingnan mo yung balik niyan. the rules, it's only the court that can propound questions to the counsels. Your Honor, may I comment? the lady may comment. I Counsel take for respondent may exception to comment. that. Yes, Your Itong mga ka-Duterte, post ko lang, pansin niyo si Gatchalian, siya siya yung Senate President? Ang presiding officer, yan ay si Cheese Escudero, mga idol. Kaya ito ngayon, pakinggan yung sasabihin ng ng defense team ni Inday Sara, itong si Sison. Ang presiding officer ay si Cheese. Yan, tuloy natin. Honor, I take exception to that manifestation of the good counsel. In fact, the record would show, and if we can run the transcript back, my question was addressed to the presiding officer, Your Honor. First, Ina-address niya doon sa presiding officer. Hindi sa kanila pala, hindi sa prosecution. What? Ang gulo nito mga idol, mga ka-Duterte, kaya hindi tayo basta-basta dito kung hindi ka alam mo yung mga nangyayari. Mahirapan ka. Hindi tayo basta-basta dito kung ordinary wala kang alam. Mahirap mga idol. Akala mo comment ng comment ka lang dyan? Obviously talaga si Gatchalian ay halos di niya alam yan. Nakikita naman natin yan. Kasi hindi yan abogado. Kaya kailangan niya ng proceeding officer kagaya ng abogado na ito si Cheese. Abogado yan eh. Abogado yan si Cheese. Kaya ang bagay talaga dyan, hindi pwedeng wala kang alam. Mapapahiya ka. Ayos lang yan na nandyan si Gatchalian. Wala problema.
Ayos lang niya, importante meron siyang backup na abogado at alam niya paano patatakbuhin itong mga nangyayari. Kasi may mga article pa 'yan, 'di ba? Hindi nga tayo abogado, kailangan mo rin mag-research. Kaya ito yung mga nangyayari diyan sa loob ng Senado, itong araw na 'to. Kumbaga sa laban ngayon, walang panalo. Para sa akin walang panalo, wala rin talo. Kasi unang araw 'to, eh. Hindi naman sila nagpapakitang gilas pa sa mga testigo nila, eh. Itong mga ebidensya nila, wala pa silang gano'n. Kumbaga pinag-uusapan nila kung paano nila patatakbuhin ng maayos itong mga proseso, kasi may mga due process nga, eh, tamang-tamang step by step ba. 'Yan ang mga gusto naglabas nila ng mga ebidensya o ito bang impeach na 'to ay dapat bang ipagpatuloy, mga gano'n ba? Kasi magastos 'yan, 'di ba? Tapos ngayon ang daming problema, gano'n ba? Ito bang mga ebidensya ng taga-prosecution, eh, totoo ba 'yan, lehitimo? Mga gano'n, mga pinag-uusapan diyan, oo. Kasi ang defense team ni Inday Sara, nakahanda lang 'yan diyan. Alam nila kung anong dapat nilang gagawin, kokontrahin nila 'yan. Gano'n lang iba. Pero tayong mga taong bayan ay hindi talaga tayo papayag. Mangyari na mangyari, kaya delikado si Bongbong diyan. Ginawa nila kay Marcoleta, ay naku, delikado talaga sila diyan. Sayang, kasi 'yun ay lumalaban para sa ating lahat. Itong nangyayaring corruption at napakaganda sana kung nandiyan si Senador Rodante Marcoleta pagdating sa mga usaping flood control, 'di ba? At saka si Alan Cayetano. Nandiyan din, nagsalita rin si Alan Cayetano kanina, kaya medyo nagkakaproblema sila diyan, eh. Nagbubutuhan kasi sila diyan kanina, kaya medyo napakahirap intindihin minsan mga ka-Duterte kasi hindi naman tayo abogado. Siguro nagbubutuhan sila kung sino 'tong mga magiging opisyal. Kasi kailangan din nila may mga opisyal diyan. At pansin ko lang ngayon, itong mga nangyayari diyan sa Senado, tahimik itong mga dilawan. Tahimik sila ngayon. Sila Risa, sila Bambam, sila Kiko, ayan sila mga dilawan diyan, tahimik sila ngayon. Antayin natin mga ka-Duterte itong mga mangyayari ngayon kasi itong nangyari kay Senator Marcoleta talaga ay talagang, 'di ba, alam naman natin 'to, yung taga Iglesia ni Cristo ay talaga namang ang kanilang hanay ay sabi nila ay "We are one." At we'll see kung anong mga mangyayari ngayon, itong mga balita, abangan natin 'to bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan 'to. Aabot ba ng isang buwan, 'di ba matagal? Ano ba kanila yung mga ebidensya nila, abangan natin 'to. Itong mga testigo, eh, totoo ba talaga? Napakahirap, eh, 'di ba? Isipin niyo 125 confidential fund napunta diyan, tapos itong mga nangyayaring korapsyon ay trilyon, bilyon, nawawalang mga budget. Uunahin pa talaga nila si Inday Sara. Eh, si Inday Sara nagtatrabaho lang, ta's gustong-gusto nila pumunta si Inday diyan. Huwag ka na pumunta diyan, Inday. Sasayang ka lang ng oras diyan, 'di ba? Maiinis ka na lang diyan at siguro itrabaho mo na lang 'yan, Inday Sara. Hayaan mo sila diyan, eh, nandiyan naman yung mga abogado mo, sila na bahala. Basta ang taong bayan nakaprotekta sa'yo, paglalaban ka namin. Hanggang sa huli, hindi kami papayag. Laban kung laban, oh, gano'n lang 'yun, 'di ba? Kaya we'll see mga idol, itong mga nangyayaring impeachment case, kasi huling chance natin 'to, 'wag tayong papayag. Kaya abangan natin 'to, 'wag tayong kukurap. Okay, sana maging maayos ang lahat pagdating dito sa kanilang mga investigasyon. Kasi diyan ay laban ng mga politiko. Kasi siyempre may mga ibang liderato 'yan sila, mga dilawan 'yan, tsaka itong mga pulahan. Hihilain muna nila ang Duterte kasi napakalakas. 'Pag napabagsak nila ang Duterte saka sila mag-uunahan, gano'n lang 'yun. Kaso hindi nila 'yun, kung ma-impeach man nila si Inday, pero yung tiwala at puso ng taong bayan ay sorry, hindi nila mababago.
Kahit bayaran pa siguro, wala na. Hindi mangmang ang mga Pilipino. Tanggapin lang nila yung pera pero hindi kami mangmang. Yun lang yun. Noon yun, na siyempre hindi pa to uso yung internet, Facebook, YouTube, mga Instagram, TikTok. Wala pa kasing ganun noon. Mainstream media lang. Kaya akala natin, siyempre alam natin yan, di ba? Mga dilawan. Kaya we'll see. Kaya mga ka-Duterte, mag-ingat, lalong-lalo na dyan sa Senado kasi maraming mga taga-sulit Duterte dyan. Magmasid sa palibot kasi hindi natin alam, baka may mga mangyari sa inyo. Maging vigilante sa mga palibot, mga idol. Mag-ingat talaga ng doble. Okay? Kaya hanggang dito lang tayo. Kaya sa mga kababayan natin dyan, shout out pala sa ating mga butihing mga kaibigan, shout out sa ating mga ka-Duterte sulid na si Alt Flora Rosales, Dashwin, at saka si Alt Nerds 123 Bas. Thank you mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at sa pag-join. Maraming salamat mga ka-Duterte sulid dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa mga kabisayaan. Dagang salamat sa inyong tanan. Mayong udto, mayong buntag at mayong gabi. Bayan, thank you sa suporta mga idol. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Bye-bye. Thank you.